Praise the Lord. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 37, day 1. Bakit week 37? Kasi bago na naman ang MR natin ngayon. At ang ating MR ay pagpapatuloy ng experiencing, enjoying, expressing Christ. So yan. At ito ay Book 4. Book 4, Volume 7. So malayo na tayo dito sa paksang ito. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nang ibig sabihin, sobrang importante ito. Yung konsepto ng pagdaranas, pagtatamasa at paghahayag kay Kristo. Ito ay humihipo sa layunin ng Diyos sa tao. Kaya ganyan kadami ang mensahe natin dito. At syempre, bawat linggo meron din tayong title. Ang title naman sa linggong ito ay Experiencing, Enjoying, and Expressing Christ. Sa iyan naman ay, ibig sabihin ay part 4 ng topic na ito. So, huwag nyo na masyadong yan, memoryahin yan, mga ganyan. Ang importante, palagi natin mapasukan yung MR sa araw na yan. Yun ang importante. Kaya tayo merong preview sapagkat gusto natin na yung mga MR na binabasa natin ay maging isang bukas na topic sa atin. Naiintindihan ninyo, napapasukan ninyo, at sama-sama tayong nag-e-enjoy sa mga katotohanan, pahayag, na kung saan si Kristo ay naisakatawan sa kanyang salita. Sa mga kapatid, inuulit ko ang ating schedule ay week 37, day 1. At ngayon meron tayong dalawang verses dito, babasahin ko. Revelation 1:5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loves us, and has released us from our sins by His blood. So dito sa verse na ito, sapagkat ito ay quotation mula sa Book of Revelation. Dito sa verse na ito, makikita natin na ang ilang pahayag tungkol kay Kristo. Si Kristo kasi marami mga titulo sa buong Biblia. Ang dami niyang title. At ang maganda, bawat titulo ni Kristo ay tumutukoy sa kanyang gawain, sa kanyang proseso, at kung ano siya, kaya nagkaroon ng title yan. At ang maganda dito, yung mga titulong ito ay applicable sa atin at mga pagpapala para sa atin, at mga bagay na ginagamit ng salita upang higit na makita mo kung sino si Kristo. So, yun yung ibig sabihin niya. Dito sa verse na ito, merong tatlong titulo. Tatlo ang titulo rito. So, ang Panginoon, napakadaming ganyan. Sa Matthew chapter 1 lang nakita ko. Tatlong titulo ang titindi. So, dito naman merong tatlong titulo rin. Okay, so, tayong tao, wala tayong titulo. Si Kristo lang ang meron. Ako, wala akong titulo. Okay, so, ang una ay faithful witness. Okay, so sabi niya, ang Panginoon ang tapat na saksi. At pag sinasabi natin saksi, ito ay isang patotoo. Sa pamamagitan ng saksi, nakikilala mo kung sino ang kanyang pinapatotoo. At siya ay tapat bilang saksi ng Diyos. Nang dumating siya ay isang saksi ng Diyos. Nang ibig sabihin sa kanyang pagsasalita, sa kanyang paggawa, sa kanyang pamumuhay. At kung ano siya, palagi niyang hinahayag ang Diyos. At siya ay tapat sa ganyang aspekto. Kaya ang Panginoon sa pamamagitan niya, nakikilala mo ang Diyos. Nakikita mo ang Diyos. At siya ay faithful. Hindi siya nagbago.
No? At siya ay buhay na saksi kung ano ang kanyang pinapatotoo. Yun din ang nakikita mo sa kanya. No? Hindi lang sa paglalarawan, kundi nagiging isang realidad ang kanyang pagiging patotoo. Amen. So yun yung una. Pangalawa naman, sinasabi sa atin na siya yung firstborn of the dead, panganay sa mga patay. Yung mga titulong ito, pwede mo mabasa, pero ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, siya ang unang isa, siya ang panganay sa mga nabuhay mula sa kamatayan. Firstborn, ibig sabihin panganay. Panganay siya sa mga nabuhay mula sa kamatayan. At ang Panginoon natin kasi ay nabuhay na muli. Dumaan siya sa kamatayan, pero nabuhay na muli at siya ang panganay. Pero pwede mo sabihin, Brother Danny, meron pa rin naman mga mas nauna sa kanya na buhay uli eh. Ano ba si Lazarus? At may ilang pang mga binuhay siya nung siya ay nandito sa lupa. So mga unang nabuhay yan mula sa kamatayan. Pero hindi sila firstborn. Nabuhay sila, binuhay sila ng Panginoon, pero hindi sila ang firstborn from the dead. Alam nyo kasi, yung mga nabuhay na yan, namatay uli yan. Kung si Lazarus ay binuhay ng Panginoon, hindi na siya namatay, nandito siya ngayon. Di ba? Sikat yan. Sikat yan. Magiging isang somebody ngayong panahon na ito. Hindi na mamatay na tao. At sasabihin niya, namatay na po ako. Ako po yung nasa Biblia. Binuhay ni Kristo. Eto na ako ngayon. Pero wala na siya ngayon. Ibig sabihin, oo, binuhay siya ng Panginoon, pero namatay din siya kalaunan. Pero ang Panginoon, siya ay namatay sa ikatlong araw, na buhay na muli. At ang pagkabuhay na muli ng Panginoon ay isang accomplishment na naging bahagi ng ating katubusan. At hindi na siya namatay ulit. At nananatiling buhay ang kanyang humanity. Ay eternal, hindi na mamamatay yan. At yung humanity na yan ay naging bahagi ng kung ano si Kristo. Siya na dating walang humanity, nagkaroon ng humanity, dumaan sa kamatayan, nabuhay ng muli, naging panganay mula sa mga patay, at nananatili yung humanity na nabuhay na muli bilang si Kristo din ngayon. Amen. At yung pangatlo, sabi dito, siya ay ruler of the kings. Walang ruler of the kings, siya lang. Siya lang ang ruler of the kings. Nang ibig sabihin, ang mundo marami mga kings. Maraming kings. Marami mga ruler na nabuhay at nabubuhay pa rin naman hanggang ngayon. Mga prime ministers, mga presidente, mga tinatawag na mga kings, mga namumuno ng mga bansa. Pero, si Kristo ang kanilang pinuno. Siya ang pinakapinuno ng mga rulers ng mundo. Maring hindi nila alam. No? Yung mga ibang rulers ngayon, o mga kings ngayon, ay hindi naman kumikilala kay Kristo. Siya ang pinuno, pero hindi nila kinikilala si Kristo. Katulad ni Vladimir Putin ng Russia. Hindi ako maniniwalang aaminin niya na ang ruler niya ay si Kristo. Si Xi ng China, sasabihin ba ni Xi, meron po akong ruler, si Kristo. Hindi niya gagawin yan, hindi niya aminin yan. At yung pinuno ng North Korea, lalo na, yan ay atheist, yung mga Koreano na yan eh. Hindi sila naniniwala sa Diyos eh. Pero sa totoo lang, si Kristo ang pinuno niya. Lahat itong mga umiiral na hari ngayon, ang kanilang pinuno ay si Kristo. Oh. No? Kaya kontrolado ng Panginoon ang buong world, ang lahat ng sitwasyon sa mundo. Maging yung gera, o sino bang pinuno ng Iran? Hindi ko alam. Pero kung meron man,
Si Kristo ang namamahala. So, anong ibig sabihin nito? Nung tinalakay natin yung otoridad, sinabi natin, merong mga otoridad itong mga ito. Kitang-kita naman. Pero ngayon, sinasabi natin, siya ang pinuno ng mga hari sa buong sangkalupaan. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hawak ng Panginoon ang kanilang pag-iral. Pinapayagan niya at pwede niyang tapusin na. Kaya huwag tayo mabahala. Anumang lakas ng isang kapangyarihan dito sa lupa, ang Panginoon pa rin ang pinaka-pinuno. Pag sinabi ng Panginoon, tama na, tama ka na. hindi ka tama yung husto ka na, husto na, tama na. Ibig sabihin, mawawala na yan. Mawawala na yan. Kaya ang Diyos natin na si Kristo ang siyang pinuno ng lahat ng mga hari. Kaya ako, gusto ko rin makita yung mga updating ng world situation sa aspekto na tinitignan ko kung paano na-fulfill yung mga propesiya sa Bible. Ngayon, meron ako nakikita na direksyon ng mundo para sa katuparan ng propesiya. Wala akong time para talakayin yan. Pero meron, palaging meron. So pahapyaw ko nga kanina, nasa meeting kami sa Lord's Table. Medyo pahapyaw kong binanggit yan. Kaya ang ganda pag alam mo ang katotohanan, pag alam mo ang Biblia, alam mo ang propesiya, makikita mo na ang worldly situation, ang mga kaganapan sa mundo, hindi tsamba yan. Huwag tayo magalit sa mga nangyayari. Sapagkat yan ay katuparan ng kung ano ang propesiya sa Biblia. Amen. Sapagkat itong mga bagay na ito ay binanggit sa aklat ng Revelation, ito ay pagpapakita sa atin na ang aklat ng Revelation ay ang pagpapakita kung sino si Kristo. Kasi kadalasan, ang alam natin, pag aklat ng Revelation, ayaw mong basahin. Kasi yan ay propesiya ng mga kaganapan sa darating na panahon. Matatakot ka. Huwag ka matakot. Ang Book of Revelation, isa sa kanyang pagpapakita ay kung sino si Kristo. Higit mong makikilala si Kristo mula sa aklat ng Revelation. Katulad dito, isang verse lang, 3 title ang pinakita sa atin. Siya ang faithful witness. Siya ang firstborn of the dead. Siya ang ruler of the kings of the earth. So verse 20 naman tayo. Revelation din ito. The mystery of the 7 stars and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the messengers of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. O ito naman ay ang pagpapakita tungkol sa Ecclesia. Kaya ang buong Book of Revelation, ang kanyang pinakikita, ganun din, Kristo at ang Ecclesia. So ang Ecclesia ay pinakikita sa atin sa pamamagitan ng gintong patungan ng ilawan. Golden lampstand. Sapagkat kung wala ito, kulang ang pagkakita mo sa Ecclesia. At sa pamamagitan ng paglalarawan ng gintong patungan ng ilawan, higit nating makikita ang Ecclesia, higit natin ma-appreciate ang Ecclesia. Sa mga kapatid, magbabasa na ako para makapasok na tayo dito. On the one hand, Revelation gives us the revelation of Christ. So, yan ang unang sinasabi ko. Revelation, ang aklat ng Apokalipsis, binibigyan tayo ng pahayag tungkol kay Kristo. So, yan ang aklat ng Revelation. So, ano ang aklat ng Revelation o Apokalipsis? Ito ay pahayag tungkol kay Kristo. And on the other hand, it shows us the testimony of Jesus.
which is particular and consummate. Revelation of Christ, ano yung isa pa? Testimony of Jesus. Ang testimony of Jesus ay ang eklesiya. Ang eklesiya ang patotoo ni Jesus. Sa pamamagitan ng eklesiya, makikilala mo si Jesus. At ang isa pa, ang aklat ng Apokalipsis ay pagpapahayag din kay Kristo. Revelation of Christ, testimony of Jesus. So ang testimony of Jesus, ano yan? Yan ay ang church. The testimony of Jesus is the church. Revelation presents the revealed Christ and the testifying church. In this book, we have a particular and consummate record of the church. Yung record ng church sa loob ng Revelation, kakaiba siya. Bagamat sinasabi natin, ang Ephesians ay aklat tungkol sa eklesiya. Pero pagdating sa Revelation, binanggit na ito ay testimony ni Jesus at particular ang kanyang pagpapakilala tungkol sa church. Ang yaman. Amen. So today's reading na po. In Revelation, the churches are unveiled as being the lampstands. In no other New Testament book is this term used with respect to the church. As the lampstand, the churches shine in the darkness. So kanina sinabi ko yung Ephesians ay aklat tungkol sa eklesiya. Pero sa Ephesians, hindi niya binanggit na ang eklesiya ay lampstand. Binanggit ba niya? Hindi. Maraming aspect ng church na binanggit sa aklat ng Ephesus. Katulad ng katawan ni Kristo, kaharian ni Kristo, obra maestra, tahanan ni Kristo, ang warrior, ang bride, ang dami. Okay, ang daming binanggit niya tungkol sa church. Pero hindi niya, or never na binanggit niya na ang church ay lampstand. Ang nagbanggit nito ay ang Book of Revelation. Kaya, anong ibig sabihin nito na ang eklesiya ay lampstand? So mapapansin niyo doon sa verse na binasa natin kanina, direkta niya sinabi na yung lampstand ay ang eklesiya. Yung last part niya sabi rito, and the 7 lampstands are the 7 churches. Ang 7 gintong patungan ng ilawan ay ang 7 eklesiya. At ang pagkabanggit ng eklesiya sa aklat ng Revelation ay plural. Plural siya. Katulad ng 7 churches, 7 golden lampstands. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang kanyang pinapakita dito ay mga local churches. At ang local churches ay ang mga eklesiya na naitayo noong panahon ni John sa mga iba't ibang lokalidad o city. Noong panahon ni John, merong 7 eklesiya na naitayo sa 7 cities. Bawat city, isang local church. At noong panahon na yan, ang mga local churches na ito ay umiiral talaga at ginamit ng Espiritu itong 7 local churches upang ibigay sa atin ang pahayag tungkol sa mga eklesiya lokal. Pero ang main function niya, sinasabi rito, as the lampstand, the churches shine in the darkness. Yan ang function ng eklesiya ngayon. Upang siya ay sumilay bilang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang mundo ngayon, madilim. Di ba? Sa Bacay City nandun. Ang dilim ng city nyo. Na ang ibig sabihin, nasa kadiliman ang buong mundo. Bawat city, nasa kadiliman. Nandyan ang mga korupsyon, nandyan ang kasalanan, nandyan ang mga makasanlibutang bagay, andyan ang mga tao na hindi para sa Diyos, andyan ang mga tao na nabubuhay sa pamumuhay na walang Diyos. Ang kanilang kabanalan ay hindi tunay. Maraming mga bagay na makasatanas. Pero sa gitna ng kadiliman na ito, naglagay ang Panginoon ng golden lampstand. Ang eklesiya ay gagamitin niya upang maging liwanag
sa gitna ng kadiliman. Ang ganda. Ibig sabihin, ang eklesiya ay katulad ng isang meeting. Pag titignan mo panlawas, simple lang. Pero lahat ng tao pumasok sa loob ng eklesiya. Pumasok sa loob ng eklesiya. Nakinig sa mga propesiya, sa ating mga patotoo, sa ating kahayagan. Wow! Sabi ni Paul, di ba sa Korinto, kapag may isang nakupo sa gitna ninyo, isang unbeliever, siya ay makukonvict ng inyong mga propesiya. Paano nakukonvict ang isang tao? Sa korte, hindi mo basta makonvict ang tao. Dinidiin. Tuwing balik dyan, magsasalita siya. Inaamin mo bang ano ka? No. Sabi yan, not guilty. Sabi yan, diin na not guilty pa daw. Ano ba yan? Andiyan na lahat ng witness, nakita ka nang nagnanakaw, yung biktima mo, kitang-kita ka, pagdating doon, not guilty. Ibig sabihin, hindi siya nakukonvict. Pero sa eklesiya, puno ng liwanag. Kitang-kita niya ang kanyang sarili. No? At sasabihin niya, ang Diyos ay nandito. Yan ang eklesiya. Yan ang eklesiya. Amen. Kaya yan ang function ng eklesiya. The word lampstands enables us to understand much about the church and its function. The church is not the lamp. It is the lampstand, the stand that holds the lamp. God is the light, and the lamp is the lamp. God is in Christ, and Christ as the lamp is held by the stand to shine out God's glory. This is the testimony of the church. So ang church ay testimony. Ang kanyang function ay ang isilay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos na liwanag. Saan mo makikita ngayon? Sa loob ng eklesiya. Kaya sinasabi rito, ang pagpapakita ng eklesiya sa aklat ng Revelation, okay, ay para makita natin yung pinaka-function niya. Function. Ano ang kanyang function sa panahon na ito? Yan ay ang isilay, ang kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Ang eklesiya mismo ay hindi ang lampara. Okay. Ito ay lampstand, patungan ng lampara. Kaya pag tinagalog mo siya, kung sa akin kasi sabi niya, golden lampstand, gintong patungan ng lampara. Tama ba ako? Oo, tama ako. Kasi golden lampstand. No, medyo kulang yung Tagalog natin, gintong patungan ng ilawan. Pero kung ang sinasabi dyan ay gintong patungan ng lampara. Ako na lang yun. Huwag nyo na idama yung iba. Okay, so yan yun. So sinasabi sa atin, ang church ay hindi ang lamp o lampara. Okay, hindi ang lampara. Kundi ito ay patungan ng lampara. Kasi kadalasan yung mga bagay-bagay, kailangan niya ng patungan. Alam mo, meron akong flower box na maganda. Kailangan ko ipatong ito somewhere. Ang pinakamaganda, lamesa. Kaya yung lamesa ay patungan ng flower box. Nilalagay ko yan dyan. Ito namang lampara. Ito lampara. Kailangan niya ng patungan. At ang patungan niya ay yung golden lampstand. Okay. Ngayon sa Biblia, okay, ang Diyos ay ang liwanag. Ang Diyos ang liwanag. Kaya sabi, God is light. Yung lampstand, hindi yun ang light. Kundi ang liwanag ay ang Diyos. Kapag nasumpungan mo ang Diyos, ang unang karanasan mo ay liwanag. Ito ay pagpapakita na nasumpungan mo ang Diyos. Kapag walang liwanag, walang Diyos. Kaya nung mahipo mo ang Diyos, wow!
ang liwanag. Sapagkat ang Diyos ay liwanag. Ito yung pinaka matinding karanasan sa Diyos, liwanag. Liwanag. Kaya meron conviction eh. ito liwanag talaga ini-expose ka. Pwede ko sabihin, ang isa sa pinakamataas na karanasan natin ay conviction. Ako, sasabihin ko, nagbago yung buhay ko dahil sa conviction. At walang makakapagdiin sa akin. Magaling akong lumusot. Makatwiran ako. Nakikipag ano ko. Pero nung masumpungan ko tong liwanag na to, wala akong masabi. Convicted. Convicted sinner ako. Kaya ang Diyos ang liwanag. Okay. Yung lamp, yung lampara ay ang kordero. The lamp, okay, is the lamp. God is the light. The lamp is the lamp. Okay. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang Diyos na liwanag ay nakikristo. Okay. Si Kristo ang lampara. Si Kristo bilang lampara ay nakapatong doon sa golden lampstand. At ang kanyang gawain doon ay upang isilay ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay ang patotoo ng Eklesiya. Wow. So ito ang church ngayon. So ano ang church? Ito ay ang Diyos na liwanag. Okay? Na nakikristo. Okay? At nakapatong sa gintong patungan ng ilawan. At ang kanyang pinaka-function ay magsilay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. So yan ang gawain ng Eklesiya. At ito ngayon ang patotoo ni Jesus. Amen. As the local churches, the lampstands are golden in nature. A typology, gold signifies divinity, the divine nature of God. With the divine nature of God, the divine nature of God. All the local churches are divine in nature. They are constituted with the divine nature of God. And to say this is absolutely scriptural. For the book of Revelation says that the local churches are golden lampstand. So isa sa pinaka pangunahing features o sangkap ng gintong patungan ng ilawan ay ang gold. Kaya malinaw na sinasabi sa atin na ito ay ginto. Ang golden lampstand ay ginto, mga kapatid. At itong gintong ito ay pure gold. Pure gold siya. Ang gold o ang pure gold, mga kapatid, ay 24 carats. Yan ang pure gold. Kasi ang gold ay nilalarawan ng iba't ibang carats. Pag sinabi mong ginto, taganas na ginto. Tama ba yung Tagalog? Taganas siya. Pure gold siya. 24K. Yan ang pure gold. Naalala ko, may isang time kasi medyo, na-involve ako sa mga alahas eh. Hindi naman ako talaga, yung alahero. Medyo nag-buy and sell ako nung araw. Wala pa ako sa church. Alam mo naman tayo pag wala pa sa church. Kaya medyo matalas yung mata ko pag yung ginto ay mataas. At ang alam ko, ang pure gold ay 24K. Pag nakita mo itong pure gold, yung mga gold bars, yellowish siya. At medyo malambot siya. Pero grabe yung kinang niya. Kasi ang ginto ay isang elemento na nasa lupa at nire-recover ng mga miners. Nang ibig sabihin ng ginawa ng Diyos ang lupa, yung ginto nandiyan na. At ang characteristic ng ginto, siya yung pinaka-metal na hindi nagbabago. Hindi siya nasisira
forever siya. At ang kanyang nature ay hindi kumukupas. Napakamahal ng ginto. At ang ginto ay sumasagisag, may sagisag siya. Siya ay sagisag ng kalikasan ng Diyos. Kaya sa Biblia, ang ginto na madalas banggitin mula sa Old Testament ay pagsasalarawan ng kalikasan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ang pangunahing sangkap ng eklesiya ay ang divinity o ang tinatawag nating kalikasan ng Diyos. Kaya ang eklesiya ay constituted ng ginto ng kalikasan ng Diyos. Ito ay napaka-scriptural na kung wala ang pagsasalarawan ng golden lampstand, maaaring sasabihin mo ang eklesiya ay full of humanity. Ako, nagbi-meeting ako. Ang nakakasalumuha ako, mga tao, mga iba't ibang klaseng tao. Pero dahil dito sa pagsasalarawan na ipinakita sa atin sa aklat ng Revelation, kailangan matanto mo ng eklesiya, ang pangunahing elemento niya ay ang Diyos mismo. Nandito ang ginto, ang kalikasan ng Diyos. Yan ang eklesiya. Kung wala ang kalikasan ng Diyos, hindi eklesiya yan. Maraming pagsasamahan sa mundo, mga asosasyon, matataas na asosasyon, nagpapataasan, pero walang ginto. Organisasyon lang yan. Pero ang eklesiya, bagamat ang salitang eklesiya ay meeting o gathering. Ang eklesiya, ang ibig sabihin niyan ay called out gatherings. Pero sa aklat ng Ephesians, marami mga terminology na ginamit tungkol sa eklesiya. Katulad ng ang eklesiya ay katawan ni Kristo. At dito sa Book of Revelation, pinapakita sa atin na ginto siya. At pure gold siya. Gintong patungan ng ilawan, nang ibig sabihin, tigmak siya ng kalikasan ng Diyos. Divine siya. Amen. These stands are not built with clay, wood, or any inferior substance. They are constructed out of pure gold. This means that all the local churches must be divine. Without divinity, there can be no church. Although the church is composed of humanity with divinity, humanity should not be the basic nature of the local church. The basic nature of the local churches must be divinity, God's divine nature. So binabanggit sa atin, ang basic nature ng eklesiya ay hindi humanity. Although involved ang humanity, pero hindi humanity ang basic structure ng eklesiya. In fact, pwede ko sabihin, ang humanity sa loob ng church life ay ang humanity ng Panginoon. Uplifted siya. At sa proseso dinaanan ng Panginoon, maging ang kanyang human nature ay dumaan sa isang proseso ng sonizing. Ibig sabihin, pagkaanak. Ito ay isang pagpapakita sa atin na ang human nature ng Panginoon ay hindi lang tao, kundi komposisyon ng anak ng Diyos na perfect sa pamamagitan ng kanyang proseso. So yan ang humanity ng church. Ang humanity natin, ay natural unless na-transforma siya. Subalit ang humanity ay hindi rin ang pangunahing basic element ng eklesiya. Ang pangunahing element niya ay ang divinity. At sa pagsasalarawan, ito ay pure gold. Pure gold. Kanina sinabi ko, ang pure gold ay 24 carats. Ibig sabihin wala siyang halo. Pag sinabi mong 18 carats, maganda na yan. Pag sa mga alahas, pag 18 carats, wow, mataas na yan. Pero hindi yan pure. Ang ibig sabihin, kung siya ay 24
ounce ang bigat niya. Ang gold niya ay 18 lang. Yung iba ay pwedeng tagso, pwedeng silver. Pero pag pure siya, 24 ounces ng pure gold. Walang halo. Yan ang 24 carats na pure gold. Amen. By these two simple words, golden lampstands, we realize a great deal about the church. That the church is something shining with Christ and that it is constituted with a divine nature. So yung term na golden lampstand, maglilikha sa atin ng isang pagkatanto tungkol sa kung ano ang eklesiya. Na ang eklesiya ay isang bagay na sumisilay kasama ni Kristo at ito ay natitigmaan. No? At ito ay nabubuuan ng dibinong kalikasan ng Diyos. Kaya huwag nating ituring ang eklesiya na ordinaryong bagay. Kailangan meron tayong pagkakita kung ano ang eklesiya na kinabibilangan natin. Divine, constitution ang meron dyan. Ang ibig sabihin, ang Diyos ang pinaka-material na bumubuo sa eklesiya. So, paano tayo mga believer na siyang eklesiya ngayon ay nabubuoan ng dibinong kalikasan ng Diyos? Ito ay ang ating espiritu. Sapagkat ang ating espiritu, nandiyan dyan ang dibinong kalikasan ng Diyos. Ano ang realidad ng eklesiya? Ang ating espiritu. Kung ang ating espiritu ay walang dibinong kalikasan ng Diyos, hindi tayo pwedeng maging eklesiya. Kaya ang realidad ng eklesiya, tama naman, ay ang espiritu na kung saan ang pinaka-basic material ay ang divinity. The lampstand shine in the darkness. In order for the lamp to shine, it must have oil burning within it. If the oil burns within the lamp, the light will shine out through all the darkness. This is the function of the church. The function of the church is not simply to preach or to teach doctrine. In the dark night of this age, the church must shine out the very glory of God. This is the testimony of the church. Amen. So, ang pinaka-main function ng church ay ang isilay ang kaluwalhatian ng Diyos, ang liwanag ng Diyos sa gitna ng kadiliman. At pag sinasabi mong lumiwanag, dapat may apoy. Apoy siya. Kaya yung lampara, meron siyang oil sa loob. No? At meron siyang mitya sa labas. Ang fuel niya ay yung oil. At kung walang oil, hindi siya mag-aapoy. So yan. Alam niyo ba kung ano yan? Ano ang oil? Ang oil ay ang espiritu. Kung walang espiritu, walang liwanag ang eklesiya. Walang liwanag. At kung minsan merong espiritu, pero yung mitya maraming uling. Kaya sa pagpamamalagi ng lampara, sa tabernakulo, yung mga saserdote, ginugupit nila yung mitya. Pag mayroong mga uling na, kailangan gupitin nila yan. Pag ginupit nila, mas maganda yung apoy. At lagi nilang nilalagyan ng langis yung lampara. At ang langis ay tumutukoy sa espiritu. Kaya ang isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay natin, mga kapatid, ay ang tustos ng espiritu. Kaya sabi ni Paul, ang inyong kaligtasan ay sa pamamagitan ng masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. At ang Panginoon natin ngayon ay naproseso bilang ang huling Adam, na siyang naging Espiritu nagbibigay buhay. At siya ngayon ang Espiritu. Si Kristo ay Espiritu upang dumaloy bilang tustos ng buhay sa ating mga believer ngayon. Higit na espiritu, higit na liwanag. Ang liwanag. Konting espiritu, konti lang ang liwanag.
Walang espiritu, walang liwanag. Sapagkat ang liwanag ay bunga ng pagpupuno ng espiritu. Kaya ang gintong patungan ng ilawan na binubuo ng mga kapatid sa bawat lokalidad dapat punong-puno ng espiritu. Upang sa pamamagitan ng espiritu mayroong liwanag na sumisilay, liwanag. No? At kung tayo ay nag-aya ng mga tao sa gitna ng ating pagpupulong, etong liwanag na nagmumula sa espiritu, no? Nakakakita sila. Nakakakita sila ng liwanag. Okay? At sasabihin nila, ang Diyos ay nandyan sa gitna nila. At yan ang function ng Ecclesia ngayon. Amen. Hindi tayo nagpipreach ng mga doktrina, kundi tayo ay nagsisilay ng liwanag ng Espiritu sa gitna ng kadiliman. Amen. All the lampstands are identical with one another. Many Christians, having taken in a mistaken concept, desire to be different from other Christians. Everyone has a head, 2 shoulders, 2 arms, 2 hands, and 10 fingers. And every human head has 7 holes, 2 ears, 2 eyes, 2 nostrils, and a mouth. It is ridiculous to say, I don't want to have the same appearance as others. O ito, sabi rito. Kasi yung golden lampstands 7, at sila ay identical. Ibig sabihin, magkakamukha sila. Kung ano yung isa, ganon din yung iba. Ganon. So, identical yung 7 lampstand na yan. So, naalala ko may isang kapatid, nagpagawa siya ng miniature ng mga lampstand. At pag tinignan mo, maganda ang pagkagawa. Parang ginto nga yung pagkagawa eh. Pare-pareho, 7. Maski pagsalit-salitin mo, hindi mo malalaman kung sino yung nandun kanina. Kasi pare-pareho sila. Ngayon, meron naman mga konsepto sa mga tao na maging gusto niyang kakaiba. Yan yung yan yung corrupted concept ng tao. Dahil sa corruption, dahil sa fall, lagi siya nag-iisip na maging kakaiba siya sa ibang tao. Alam niyo ba? Meron ganyan. Ang mundo ay umiiral sa isang direksyon na ang tao gusto niyang maging kakaiba. Kaya nga nagkakaroon ng mga fashion at mga latest na mga bagay. At ito ay mga nagsasandian, ang tao ay gawin niyang kakaiba sa iba. At kapag nakita mo na ikaw ay kakaiba, feeling mo, sikat ka. Yun yung konsepto. Mag-observe kayo sa mundo. Ang tao laging umaarte ng maging kakaiba. Pero sa paglikha, ang Diyos, wala siyang ganyang konsepto. Nilikha niya ang tao na pare-pareho magkakamukha. Isang ulo, 2 balikat, 2 kamay, 2 paa, 10 daliri sa paa at sa kamay. Ang mukha, mayroong 7 butas. 2 mata, 2 butas ng ilong, bibig, 2 butas ng tenga, 7 lahat. Pare-pareho. So, anong konsepto dyan? Gusto ng Diyos maging pangkaraniwang tao tayo. Na, pare-pareho lang. Common. Ganoon. Ang pwede ko sabihin, ang pagkakaiba lang ng tao, medyo related lang sa mga ordinaryong bagay. Katulad ng buhok. Iba-ibang kulay ang buhok ng tao. By nature, ganun din ang mata. Diba? Ganun din yung skin natin. Merong iba-ibang kulay. Pero as, forma, pare-pareho siya. Pare-pareho siya. Hindi siya dapat maging magkakaiba. Yan ang gusto ng tao. Pero si Satanas, nilalagay niya lagi yung konsepto sa isip natin na maging kakaiba ka. Ano ba sa pananamit? Ang pananamit ay nilikha upang takpan ang kahubaran ng tao, huwag ma-expose. Pero maraming mga tao ginagamit ang pananamit para maging kakaiba siya. Di ba? Kaya makikita mo yung pananamit, mas iba ang itsura, mas gusto ng tao.
So, ganyan yun. Kung kokoberan mo ang buong katawan mo, ang iyong kahubaran, kailangan mo na maraming tela, malaking tela. Pero yung ibang tao, malaking tao, pero ang liit ng tela na ginamit. Kaya nagkakaroon ng exposure. Nagiging mukha siya kakaiba. Tinitignan siya ng mga tao. Di ba? Gusto natin yung damit na maayos. Kung nasira, susulsihan mo para walang punit. Yung iba, pinupunit talaga. Para kakaiba siya, punit-punit yung damit niya. Minsan nakita ko sa meeting, meron din ganyan. Ate, nakapunit-punit. Kakaiba. Pero walang ganyang konsepto ang tao na ikaw ay maging kakaiba. O sabihin natin yung hikaw. Ang hikaw nilalagay sa tenga. Common yan. Pero merong iba, hindi niya ilalagay sa tenga, ilalagay niya sa ilong. Kaya pag tinignan mo siya, kakaiba siya. So, yan ay mga sinasabi natin. No? At yung iba, naglalagay ng mga tato. Tato. Ako, hindi ko naman sinasabing mali o tama. Kaya lang yung konsepto niyan, bakit ka naglalagay ng tato? Upang maging kakaiba ka. Wala kayo nito. Ako meron. So, yan yung mundo ngayon. Kaya binabanggit sa atin na ang golden lampstand, walang pagkakaiba. Pare-pareho sila. All the lampstands are identical with one another. Many Christians, okay, so nabasa ko na to. Those who claim that every local church should be unique base their concept upon the differences among the 7 churches in Revelation 2 and 3. Some have said, look, all the 7 churches are different. Magkakaiba ba? Meron. Pero sa positibo, hindi sila magkakaiba. Ang kanilang pagkakaiba ay negative. Gusto mo ba na negative? Ayoko. Lahat ng bagay gusto natin ay positive. So pakinggan nyo to. All the differences in the local churches in Revelation 2 and 3 are negative, not positive. Ephesus lost her first love, negative. Pergamos is worldly, negative. Thyatira is demonic, negative. And Laodicea became lukewarm, negative. So ano ang pagkakaiba nila? Nandun sa aspect ng negative. Pero kung positive, pare-pareho. Halimbawa, ang gusto kong eklesiya, yung hindi na iwala yung kanyang unang pag-ibig. At lahat ng eklesiya, ia-aspire nila yan. Kaya, positive ang first love, walang differences. Kung naiwala mo ang iyong unang pag-ibig, magiging negative ang iyong kaibahan, hindi maganda. Di ba? Ganon din ang Pergamos. Ang Pergamos ay isang eklesiya na nakipag-asawa sa sanlibutan. Ang lahat ng mga negatibong bagay at mga pangsansinukob na mga bagay nadala sa loob ng eklesiya. Nadala siya. Kaya ang eklesiya ay naging worldly. Worldly siya. Di ba? Halimbawa, ang eklesiya, pag dinala mo ang mga folk singer ng sanlibutan sa loob ng eklesiya, gitara, drummer, nagra-rock tayo sa loob ng eklesiya, ano meron tayo? Negative. Ang bagay ng sanlibutan, dinala mo sa eklesiya. Naku, ang mga singing natin, nagpatubo na rin tayo ng mga balbas, mga habang buhok, mga rakista na tayo sa loob ng eklesiya. Ano yan? Negative. Hindi yan positive. Kaya ang eklesiya sa Pergamos nakipag-asawa sa sanlibutan. Ang mga pagan na pagsasagawa ng mundo ay dinala sa loob ng eklesiya. No, ang mundo, ang kanilang pagsasagawa ay mga paganong pagsasagawa. At ang daming bagay na makasanlibutan na pwedeng dalhin sa loob ng eklesiya. Sasabihin natin, kung dadalhin natin sa loob ng eklesiya, yung mga famous na mga tao
At sila ang gagawa. Magpapakita sila ng mga gustong-gustong makita ng mga tao sa sanlibutan, dinudumog, dadalhin sa loob ng eklesiya. Ang dami tao sa loob ng eklesiya. Pero anong eklesiya yan? Worldly. Yan ay magiging kakaibang eklesiya sa aspekto ng negative. Naintindihan nyo? Ano pa? Ang eklesiya sa Thyatira, demonic. Demonic. Pwede ba ang eklesiya ay maging demonic? Pwede. Yung Thyatira. Anong meron siya? Mga bagay ni Satanas na dinala sa loob ng eklesiya. Mga pagtuturo. Kasama ang mga Diyos-Diyosan. Malinaw na sinabi ni Pablo, sa likuran ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng tao ay ang demonyo. Dinala mo yung idol sa loob ng church. Yung mga demonyo, dinala mo rin. Anong klaseng eklesiya? Demonic. Demonic na church. Naging demonic ba? Naging demonic. Naging kakaiba ba? Naging kakaiba. In a negative sense. Negative ang kanyang pagiging kakaiba. Gusto mo maging kakaiba? Magiging negative ang church mo. Pero kung positive ka, lahat ng aspect sa church, hindi ka magiging kakaiba. Ikaw ay magiging simpleng golden lampstand. Sumisilay ang iyong liwanag sa gitna ng kadiliman. At ito ang patotoo at function ng Panginoon ngayon. Amen. Yung Laodicea, lukewarm. Malahininga siya. At sa description ng eklesiya sa Laodicea, yung Kristo nila nasa labas, kumakatok. Buksan nyo, buksan nyo. Kapag binuksan nyo, sasama ako, makikipagsalo ko sa inyo. Ibig sabihin yung kanilang Kristo na lumalakad sa gitna ng gintong patungan ng ilawan, naitaboy nila palabas, nakakaiyak. Gusto mo bang maging ganyan? Kung ganyan ka, kakaiba ka nga. Kaya huwag tayo magsikap na maging kakaiba. Kundi ang sikapin natin, maging eklesiya tayo na may unang pag-ibig. Ang ating eklesiya ay malinis. Walang anumang bagay ng sanlibutan na may bahagi sa ating eklesiya. Walang anumang bagay na demonic sa loob ng eklesiya. At ang ating spirito ay burning para sa Panginoon. Yan ang gintong patungan ng ilawan na pwedeng magliwanag sa gitna ng kadiliman. Amen. On the positive side, however, all the local churches are identical. So sa positive yan, all the local churches are identical. Ibig sabihin, pare-pareho. Because they all are 7 golden lampstands. If you could place all the 7 lampstands on a table before you, unless you numbered or leveled them, you would be unable to tell them apart. All the 7 lampstands are the same. Amen. So ang aspiration natin ay maging positive sa lahat ng bagay. Hindi tayo, maraming local church ngayon, hindi tayo nagsasama-sama upang mag-usap-usap. Paano ba tayo maging mga magkakatulad? Magkopyahan tayo ng mga meeting. Hindi yan. Ang ating pagsulong, mga kapatid, ay pagsulong ni Kristo sa gitna natin. Siya ang dahilan kung paano natin napapanatili ang kaayusan sa loob ng eklesiya, ang ating unang pag-ibig, ang pagpapadalisay ng eklesiya, ano pa? Ang pagsasagawa upang ang eklesiya ay walang bahagi sa sanlibutan, bagkos tayo ay mainit sa Panginoon. Amen! So, salamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa unang mensahe sa linggong ito, na ang aklat ng Apokalipsis ay isang pagpapakilala upang makilala ka namin. Ito ay pahayag ka ni Kristo. At salamat din ang eklesiya ay ang patotoo mo upang sa pamamagitan ng eklesiya maisagawa mo ang tamang function na ito ay maging puno-puno ng
ng ilaw, ng liwanag, upang ito ay sumilay sa gitna ng kadiliman. Salamat sa mga katotohanan na ito. Amen. Amen.